Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ako at ang Ama ay iisa. Malakas at malalim ang pagkakaisa ng Ama at Anak. Ito ang pinakabuod ng pagkakakilanlan ni Jesus. Hindi naging handa ang mga Hudyo sa kanyang paghahayag ng sarili. Para sa mga Pariseo, mga guro ng batas, at matatanda ng bayan, hindi sapat ang nahahayag sa pamamagitan ng salita at gawa ni Kristo. Naghahanap sila ng malinaw na pagpapakilala. Pero ang totoo, kapos ang pangunawa nila dahil naunahan na sila ng kanilang masamang pananaw at pagkiling. Pinoprotektahan nila ang sarili nilang awtoridad bilang tagapagturo at tagapagpalinaw ng batas ng Diyos para sa mga tao. Hindi nila matanggap ang isang taong hindi kabilang sa kanilang hanay at tradisyon. Hindi nila makita ang pagkakaisa ng Ama at Anak sa pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Diyos. Mananatili ang ganitong pananaw sa kabila ng dakilang pag-aalay ng anak sa Ama na hahantong sa Kalbaryo. Inakala nilang tagumpay sila sa pagpatay kay Jesus bilang balakid. Pero lingid sa kanilang kaalaman, sinapit ni Kristo mismo ang patotoo na nagkakaisa ang kalooban ng Ama at ng Anak para isagawa ang pagliligtas. Sumasalungat tayo sa kalooban ng Ama at ng Anak. Kapag mas pinahahalagahan natin ang sariling kagustuhan kaysa sa plano ng Diyos, ano ba ang dapat nating isuko para maghari ang kalooban ng Ama?